Kami ang ika-dalawa pangkat na maghahatid sa inyo ng Nagbabagang Balita. Magandang umaga, Ate Monan. Magandang umaga, Pilipinas. Nandito tayo ngayon upang ihatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita mula sa buong bansa at pati na rin sa buong mundo. Mula sa mga pangyayari direktang nakaapekto sa ating mga kababayan hanggang sa mga kaganapan na may malawakang epekto sa pandaigdigang komunidad. Narito ang balita kwenta. Ako si Mike Arviner Angaya, ngayong Oktubre 24, 2025. Sa ating unang balita, isang malagim na aksidente ang naganap sa Maharlika Highway sa Barangay Malino, Ulaya, Timonan, Quezon. Matapos mawala ng preno ang isang tanker truck habang pababa ng kalsada. Bumangga ito sa isang trailer truck at limang tricycle na kasalukuyang dumaraan bago tuluyang sumabog at mabiyak. Nasawi ang 67 anyo sa driver ng tanker habang 4 na sakay ng tricycle, kabilang ng 3 minor de edad at nagtamo ng 30 kilograms. Nasunog din ang isang bahay, isang sari-sari store, ilang motorsiklo at mga puno sa paligid dahil sa lakas ng apoy. Ayon sa pulisya, madalas na nagaganap ang ganitong uri ng aksidente sa sinasabing bahagi ng highway. Kaya muling pinaalalahanan ang mga motorista na mag-ingat, lalo na sa mga pababakalsada at yaking maayos ang kondisyon ng kanilang preno bago bumiyahe. Uhaw ka na ba? Subukan ang bagong Cold Quench Iced Tea. Sariwang lasa, presyong abot kaya, perfect sa init ng araw, available na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Cold Quench Iced Tea, lamig na, sarap pa! Sa Europa naman, para sa matalakas na nila ang news report sa Germany matapos may matamaang rolling dito sa runway. Dahil dito aabot ng higit 6,500 pasahero ang mapagpukan dahil sa pagkaantala at pagkansira ng kanilang mga flight. Iniimbestigahan ng Lyon ng mga autoridad ang insidente upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa naharap. Ang mga pasahero na abala ay hinihikayat na mag-update sa kanilang airline para sa mga alternative flight. Samantalang niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang eastern coast ng Japan. Bagamat wala pang malawak ang pinsala ang naiulat, nananatiling alerto ang mga autoridad dahil sa posibilidad ng mga aftershocks. Inirekomenda nila ang mga mamamayan na maging handa sa posibleng mga evacuation. Patuloy rin ang pagsusuri sa mga infrastruktura, lalo sa mga dam, tulay at mga nuclear facilities upang matiyak na walang panganib sa kaligtasan ng publiko. Sa Nepal, patuloy ang mga protesta na pinangungunahan ng mga batang Gen Z. Ang kanilang pangunahing adhikain ng mga paglaban sa malawakang korupsyon at pagbawi ng mga karapatan sa pamagitan ng social media. Napertupad ng pamahalaan, ilang mataas na opisyal ang manapilitang magbitiw ng mga tugon sa kanilang panawagan. Ang mga protesta ay nagbunsod ng mga panukalang reforma na layunin na magawin mas bukas at demokratiko ang pamahalaan bago ang 2026 elections. Bawat napuno patungo sa iyong mga pangarap, kailangan mo na isang pahayag na handang sumabay sa iyo. Ang BDO, ang iyong kapareha sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Sa BDO, makakahanap ka ng mga produkto at serbisyo na tutulong sa iyo magtagumpay. Mula sa pag-iimpok hanggang sa pagpapautang, ang BDO ay may solusyon para sa bawat pangangailangan mo. Ang BDO ang bako na nagbibigay sa iyo ng mas nalubog para abutin ang iyong mga pangarap. BDO, para sa lahat ng pangarap mo. Bisitahin ang pinakamalapit na BDO branch o mag-log on sa www.bdo.com.ph para sa karagdagang impormasyon. BDO, your partner in achieving your dreams. Samantala sa Italia, libo-libong manggagawa mula sa sektor ng transportasyon, mga pantalan at iba pang industriya ang nagsagawa ng general strike bilang pangunguna sa patuloy na karahasan sa Gaza. Ipinahayag nila ang kanilang panawagan para sa tigil putukan at agarang ceasefire sa rehiyon upang maprotektahan ang mga sibilyan. Ang kilos protesta ay sinuportahan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa at civil society organization na naglalayong bigyang tingin ang kahalagahan ng kapayapaan. Mission of Philippine Overseas Sea of urges Philippine abroad and digital nomads to take advantage the Philippines of Digital Nomad Visa Program na nagbibigay daan para sa mas maraming remote workers kabilang ang mga Pilipino na sa ibang bansa na kumukuha ng pansamantalang paninirahan sa bansa habang magtatrabaho para sa employer o kliyente sa labas ng Pilipinas.
Sinabi ng Department of Justice o DOJ noong linggo, nagsimula na sila sa unang investigasyon at pagbuo ng kaso hinggil sa mga pagpatay ng mga kilalang individual ng panahon ng gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos i-reverse of House of Representatives ang ulat ng kanilang committee tungkol dito. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Velasquez sa isang Viber message ng mga reporter ay maaari rin simula ng DOJ ang paunang investigasyon kapag may nagsampa ng reklamo laban sa mga responsable. Ang Global Digital Trends Report finds na ang mga Pilipino ay kabilang sa nangunguna sa paggamit ng internet, online shopping, video streaming at AI tools. Halimbawa, 83.8% ang aktibong gumagamit ng internet sa bansa, higit sa 98 million Pilipino online. Apat na walang Chino ang monitor sa tatlong lokasyon sa West Philippine Sea mula October 2 hanggang 13. Ayon sa Philippine Navy na umatay, sinabi ng Navy na ang barkong China Coast Guard ay na-monitor sa Ayungin Zone sa Binasol at Baco ng Sinloa. Philippine government sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers nalunsad ng serbisyo para lang sa Riyadh, Saudi Arabia upang bigyan ng one-stop government services ang mga overseas Philippine workers na nasa Middle East na tiyang may 898,000 Filipinos. Gusto mo bang maging handa sa anumang emergency? Mag-enroll na sa Ready Pro Survival Training. Department of Health DOH hindi ng pambasang public health emergency. Sa unang 3 buwan ng 2025, nakapagdala ang DOH ng pinatayang 5,101 bagong kaso ng HIV sa Pilipinas, katumbas ng average na 57 bagong kaso kada araw. Pangunahin ng mga kaso sa kabataang may edad 15 hanggang 25 at may kinilang kaso rin ng isang 22 taong gulang mula sa trabaho. Dahil dito, iminungkahi ng DOH na ang HIV bilang pambansang public health emergency upang mapabilis ang buong gobyerno at lipunan ng dugo. Mas malawak ang testing, prevention campaigns, mas mabilis na pagbigay ng antiretroviral ARV medicines at pagtanggal ng stigma upang mas maraming tao ang magsul. Ayon sa datos, ang Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa rehiyong Kanlurang Pasifiko, isang bagay na nagdudulot ng matinding alalahanin sa kalusugang publiko. Kinakailangan ang mas mabilis at komprehensibong pagsagawa ng programa kaysa sa karaniwang ginagawa upang maiwasan ang mga malaking krisis sa kalusugan. Gutom na ba kayo? Naghahanap ba kayo ng masarap at mabilis na ulam para sa tanghalian o hapunan? Wala nang iba pang mas mainam kaysa sa Magic Sarap. Oo nga, ang sarap ng Magic Sarap pati ang simpleng adobo, mas masarap at mas malinamnam. Para bang may magic? Tama, pati ang sinigang. Mas masarap at malinamnam